Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon sa inyo, Popoy at Bea at pati na rin sa maraming listeners ng inyong programa. Tawagin nyo na lamang akong James, 25 years old at kasalukuyang online freelancer. Nakakakuha ako ng mga clients gamit ang isang online job app. Mostly taga-US ang clients ko kaya madalas ay panggabi ang trabaho ko. Sa umaga naman ay tumutulong ako sa family business namin na water refilling station. Minsan ako yung nagbabantay sa pwesto namin, pero madalas ako yung nagde-deliver ng tubig. One time, habang nagde-deliver ako ng tubig sa tindahan ng tropa ko, ay may nakita akong isang babae. Maganda siya, kaya nakuha niya agad ang atensyon ko. Hindi na nga ako nahiyang magtanong sa tropa ko. Doon ko na lamang siya nakilala. Si Betty, classmate niya nung college. Single at halos kaidaran ko lang rin. At sa tulungan ng tropa ko, nagkapalitan kami ni Betty ng Facebook. Hanggang sa nagka-chat na kami. Doon ko siya mas nagustuhan, kaya niligawan ko na itong si Betty. At di nga nagtagal ay sinagot niya na ako. Masaya ang mga unang buwan ng relasyon namin. Pakiramdam ko para kaming sadyang pinagtagpo ng tadhana para sa isa't isa. Andito na orders natin, babe. Oh, tsura pa lang, parang masarap na. Eh, babe, wala pala tayong dessert. Gusto mo ba tawagin ko ulit si Kuya Waiter para maka-order tayo? Parang wala akong bet sa mga desserts nila dito eh. Mas trip ko pang mag-coffee after. Sige. May alam akong coffee shop na malapit dito. Nakita ko sa mga reviews, masarap daw doon, pati yung mga cake nila. Tapos may 10% discount pa pag pinakita mo yung vaccine card mo. Talaga? Ang sayo naman nun. Sige, dun tayo mamaya. Pero bago ang lahat, ito munang regalo ko. Bakit napabala ka pa? Di ba ito na nga date natin yung pinaka-treat natin sa isa't isa? Hindi na tuloy ako bumili ng regalo para sa'yo. Babe, hindi naman ako nagpapabili ng regalo eh. Tanggapin mo na lang yung binigay ko. Happy 4th monthsary, babe. Happy monthsary din, babe. Ano ba itong regalo mo? Basta i-open mo na lang. Wow! Resin figure ng paborito kong anime. Grabe, ang tagal ko na itong gustong mabili ah. Paano mo nalaman ito yung gusto ko? Paano? One time nung pinahiram mo sa akin yung phone mo, nakita ko yun sa recent searches mo. Tinandaan ko na kaagad at naghanap ako ng anime resin shop online. Nung may nahanap ako, binili ko na agad. Oh, sobrang thank you, babe. I love you. Love mo lang yata ako kasi binilhan kita niyan. Uy, hindi ah. Kahit wala kang gift, love kita, no? Talaga? Bakit nasa recent searches mo naman si Ivana? Alo, wala yun, no? Baka napindot ko lang, tsaka hindi ko naman tinitingnan yun eh. Huwag mo nang pansinin. Ikaw lang talaga yung love ko. Expert na expert mag-deny. Pero alam mo, babe, sa akin, okay lang naman kung chine-check mo yung profile ni Ivana. Kasi maganda naman talaga siya at saka sexy. Top follower nga rin ako ng page niya eh. Ano? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? May masama ba kung na-appreciate ko siya? Sa ang ganda niya eh. May classmate nga ako nung high school, ang ganda rin. Saka sobrang talino. Ayun, lagi tuloy ako napapatingin sa kanya. Tapos one time, bigla akong bineso. Oh, tapos?
Ayun, edi kinilig ako. Baliw ka talaga, puro ka biro eh. Hindi ako nagbibiro, no? Nangyari talaga yun. Saka, porket kinilig lang, baliw na. Kinikilig lang ako kasi ang sarap sa feeling nung inspirasyon mo, napapansin ka. Feeling ko nga dahil sa kanya kaya ako nakapasok sa top 10 nun eh. Oo na. Kayong mga lalaki ba? Nagkaka-crush din ba kayo sa kapwa niyo lalaki? Ano ba yung mga tanong mo, babe? Nakakadiri ah. Hala siya, anong kadiri dun? Appreciation lang naman yung tinutukoy ko. Napaka-defensive. Siguro... Oh, ano? Siguro ano? Ano? Tawa ka ng tawa dyan ha. Ikaw inaasar mo ako. Gusto mo yata, halikan kita dyan na magkaalaman eh. Kahit andito tayo sa restaurant, ano? Ito naman, hindi mabiro. Wait nga lang, sasagutin ko lang tong phone ko. Oh, hello. Sheena? Bakit? Talaga ba? Buti naman kung ganun. Hindi ka na masyadong mag-aalala para sa kanila. Parang mas okay sa akin yung coffee jelly kesa sa mango graham. Teka, bakit mo ba ako pinapapili? Ay, grabe ha. Nag-abala ka pa. Pero hindi ko talaga yung tatanggihan. Sa Monday ha, dalhin mo yan. O sige, bye. Sorry babe ha, matagal ba? Medyo, sino ba yun? Si Sheena yun, katrabaho ko. Kaka-hire lang sa amin actually. Mga 2 weeks ago siguro. Magkatabi kami ng cubicle kaya kami yung madalas magkausap. Tapos yun, nakakatuwa siya kaya naging close kami kaagad. Ah, Tapos ayan, tumawag siya ngayon para mag-thank you dahil nga daw sa akin. Kaya na-encourage yung parents niya na magpa-vaccine. As a sign of gratitude daw, ipapagawa daw niya ako ng coffee jelly. Sweet niya, no? Ay babe, daan nga pala tayo dun sa pasalubong center na nakita natin kanina. Bakit? Bili tayong pasalubong para kina mama at saka kay tita. Tapos ibibili ko na rin pala si Sheena. Huh? Yung katrabaho mong tumawag sa'yo? Oo, nabanggit ko kasi sa kanya nung isang araw na magde-date nga tayo dito sa Tagaytay. Tapos sabi niya, pasalubong daw. Since may coffee jelly ako sa Monday, so bibigyan ko na rin siya ng pasalubong. Hindi kayo masyadong close eh, no? Hindi medyo lang. Okay siya. Tapos ka na ba dyan sa food mo? Oo. Magko-coffee na tayo? Oo, tara na. Sagot ko na yun para makabawi man lang ako dito sa anime resin na regalo mo sa akin. Sus, wag na. Pero kung mapilit ka, sige. Libre mo na rin ako ng blueberry cheesecake ha. Oo na. Kahit ano, basta sarin akong pataba ng pataba. Love you. Popoy at Bea, masaya ako sa relasyon namin ni Betty. Gusto ko yung pagiging open niya sa nararamdaman niya at sa pagiging palakwento. Ibang-iba siya sa ex ko na sobrang toxic. Napakaselosa niya na tipong pati pinsan ko ay pagseselosan talaga. Gusto ng ex ko ay lagi akong nasa tabi niya. Kapag ka sinasabi kong hindi ako pwede nang dahil sa trabaho, ay hindi siya naniniwala at lalo lang magdududa. Sinusubukan sinusubukan ko mag-adjust at isalba ang magdadalawang taong naming relasyon pero hindi ko na rin kinaya kaya nakipaghiwalay na ako sa ex ko. Kaya nga Popoy at Bea, laking pasalamat ko talaga nang dumating sa buhay ko itong si Betty. May pagka-weird nga lang siya minsan, lalo na yung mga paraan ng pagtatanong niya, pero okay lang yun. Dahil parte yun ng mga bagay na minahal ko sa kanya.
Makalabas na kaya ng opisina si Betty? Bakit kasi hindi siya nagre-reply sa mga chat ko eh? Huwag ako nga sa messenger. Ayaw pa rin sumagot. Anong ginagawa nito? Nag-overtime na naman kaya to? Nakapagtanong nga sa guard sa lobby. Same. Yun yung eksenang tawang-tawa ko. Tapos Teka, parang boses ni Betty yun ah. Oh, si Betty nga. hindi ko ina-expect na sa plot twist pala. Sobra ako maiiyak. Nadaanan niya na ako pero hindi niya man lang ako napansin. Tuloy-tuloy lang yung kwento niya doon sa kasama niyang babae ah. Betty! Betty, babe! Betty! Ay, babe. Babe, hindi mo pa ako naririnig? Kanina pa kaya kita tinatawag. Nadaanan mo pa nga ako, hindi mo man lang ako pinansin. Naku, sorry babe. Hindi talaga kita napansin. Ang hirap kasi talaga kapag ganitong naka-face mask na eh. Naka-face shield pa. Sorry talaga. Kanina pa rin ako tawag ng tawag at chat ng chat sa messenger mo, hindi ka man lang sumasagot. Naku, sobrang sorry babe. Naka-silent kasi yung phone ko tapos nasa loob pa ng bag ko kaya hindi ko napansin. Ay, nako. Teka, bakit ka pala nandito? Di ba may usapan tayo na magdi-dinner tayo today after mo sa work? Ngayon ba yun? Naku, patay. O bakit? Kasi, Okay lang, Betty. Sorry, sumingit na ako sa usapan niyo, ha? Naririnig ko kasi kayo, eh. Hindi, okay lang. Teka, paano ba to? Ay, sorry. Hindi ko pa pala kayo na-introduce sa isa't isa. Ano ba yan? Ang dami kong sabaw moment today. Anyways, babe, si Sheena nga pala. Yung katrabaho ko na madalas kong makwento sa'yo. Hi. At Sheena, si James nga pala. Ang pinaka-pogi kong boyfriend. Pinaka-pogi talaga kasi wala naman akong ibang pamimilian. Isa lang siya eh. So, paano babe? Tara na. Ay, oo nga pala. Paano kaya to? Kasi babe, Okay nga lang, Betty. Sige na, sumama ka na sa boyfriend mo. Baka malayo pa yung binahe niya, makasabay ka lang mag-dinner. ha? Hindi no. Saka lagi naman kami magkasama. Yung plano natin ang inaalala ko. Kasi 'di ba, ang tagal na natin pinag-usapan na magdi-dinner tayo dun sa resto na gusto mo. Kaya nga lang hindi matuloy-tuloy gawa ng kaka-OT natin. Hayaan mo na yon. Marami pa naman tayong next time. Ayoko, nakakahiya naman sa'yo eh. Saka treat ko rin yun sa'yo kasi kanina pinuri ka ni boss dahil sa presentation mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya mo yan eh. Tiwala lang. Thank you. Pero hindi talaga ako magkaka-confident sa sarili ko kung hindi rin dahil sa mga words of encouragement mo. Kaya salamat din sa'yo. Sus, wala yun no. Libre mo na lang ako ng lunch bukas. Babe. Sorry. Babe, teka nga, dun muna tayo mag-usap. Sheena, mag-usap lang kami dun ni James, ha? Mabilis lang to. Hintayin mo na kami. Babe, hindi ba pwedeng next time na yung dinner natin? Bakit naman? Kasi nga, may usapan kami ni Sheena, ayoko namang i-cancel yun. Kaya yung date natin na ika-cancel mo? Babe, marami pa naman kasi tayong araw na magkasama. Like, ayan, sa weekends, pwede tayong gumala. O gusto mo, dinner sa Friday. Kahit na. Itong mga nakaraang araw, ilang beses na na-cancel tong dinner na to kasi sabi mo lagi kayong OT. Kaya nga, di ba? Kagabi nung magka-chat tayo, tinanong kita kung pwede ka ngayon. Sabi mo naman, oo. Kaya ngayon, oo, sinundo pa kita dito. Sorry na nga. Sobrang busy kasi namin Dahil dun sa preparations ng presentations, nalimutan ko talaga na may schedule ako. Sorry, babe. Oo na, pero wag mo naman sana i-cancel yung lakad natin. O sige, ganito na lang. Isama na lang natin si Sheena sa dinner natin. Tapos dun tayo kumain sa resto na gusto namin kainan. Masarap yung food doon, babe. Promise, magugustuhan mo. Pero, teka. Babe naman, oras natin to eh. Babe, sige na. Pagbigyan mo na ako ngayon. Nahihiya talaga ako kay Sheena. Naka-oo na ako sa kanya eh. Ayoko namang isipin niya na wala akong isang salita. Babe, please, huwag ka nang mainis dyan. Sige na, pumayag ka na. Promise, babawi ako sa'yo.
Akong bahala sa'yo sa weekends. Sige na. Please. Una. Thank you, babe. I love you. Oh, sabi sa'yo, Sheena ang sarap ng food nila dito, di ba? Oo nga, panalo yung lasa ng pasta at nachos. Kaso, medyo pricey lang. Okay lang yun, no? Minsan lang naman natin to ginagawa. So ano, coffee pa tayo? Gusto mo? Ha? Sure ka ba? Hindi ba nakakahiya na sa boyfriend mo? Ha? Hindi yan, no? Babe, di ba okay lang naman sa'yo kung magko-coffee pa tayo? Sure ba kayo magkakape pa kayo? Di ba maaga pa yung pasok niyo bukas? Ay, Shems, oo nga pala. May part 2 pa yung presentation natin bukas. May early meeting pa tayo kay boss, di ba? Oo nga pala, nalimutan ko. Pag magkasama kasi tayo, tawanan tayo ng tawanan, nalilimutan ko tuloy yung trabaho. Hindi ko naman itong dalawang to maghapon na nga magkasama, hindi pa rin matapos ang kwentuhan. Actually, gumagabi na rin talaga mag-11 oh. Oo nga, no. Uwi na tayo. Ay, salamat. Magkaka-babe time na rin. O paano, una na ako ha. Siguro naman may maaabutan pa akong tricycle sa kanto namin. Mahirap nga pala yung tricycle sa inyo, no? Teka, ihatid ka na namin. Ha? Wag na, out of way yun sa uuwian mo eh. Hindi, okay lang yun. Saka, kasama ko naman si James. Babe, di ba ihahatid natin si Sheena? Aha? Akala ko ba out of the way? Baka naman tayong gabihin yan. Paano naman si Sheena? Alam nga namang pabayaan natin siya. Babe, ikaw lang naman yung inaalala ko Sabi mo maaga ka pa bukas. Kung ayaw mo, wag mo na lang akong samahan. Basta ako ihahatid ko si Sheena. Bahala ka dyan kung ayaw mo. Teka. Ito na nga, tara na. Clingy akong boyfriend, Popoy at Bea. Kaya gusto kong laging nakakasama si Betty as much as possible. Pero alam ko rin pareho kaming busy at may kanya-kanyang buhay kaya sinusubukan kong maging understanding kesa sa makipagtalo pa sa kanya. Yan kasi yung natutunan ko sa dati kong relationship. Dapat isa sa inyo ay marunong mag-adjust kasi kung hindi, siguradong hindi magtatagal ang relasyon ninyo. At yun ang ayaw kong mangyari sa amin ni Betty. Kaya hanggat kaya ko, ay mag-a-adjust ako at magiging understanding para sa amin. Babe! Halika na dito sa mesa. Kain na tayo ng tanghalian. Babe, halika na! Babe, ito na plato mo. Nagtira ko na sa tita ng sinigang para pag-uwi nila mamayang hapon. May makain sila. Iinit mo na lang. Babe, ano ba tinitingnan mo dyan sa cellphone mo? Pansin ko, kanina ka pa nakabusangot Hindi, wala. Kilala kita. Pag ganyan ka, may problema ka Wala nga. Siguro malapit ka na magkaroon Mamaya, nakikrave na yan ng milk tea. Ay! Ano ba ang kulit mo Sinabi na nga walang problema Ang kulit-kulit mo pa rin. Sorry. Hindi mo naman kailangan sumigaw Natatawa lang naman kita kasi kanina ko pa napapansin na parang upset ka. Bukas nga yung TV at comedy yung palabas pero hindi ka naman natatawa. Di ba pag ganyan ka, may iniisip ka O siya, sorry na, napasigaw ako. Tama ka naman may iniisip lang ako kaya ako ganito.
Ano bang problema? Sa family mo ba? Yung health condition ba ni Tito? Sa work? Ano ba? Pinagalitan ka ba ng boss mo? Hindi yun. Ano nga? Ewan ko. Basta, kanina pa kasi hindi nagre-reply tong si Sheena. Ano ba problema? Nag-away ba kayong dalawa? Ha? Hindi naman. Pero kasi Ay, teka. Si Sheena tumatawag. Sagutin ko lang. Hello, Sheena. O bakit naman kanina ka pa hindi nagre-reply? Nag-aalala na ako sa iyo eh. Magkasama pa rin ba kayo? Aba, kanina pa kayo magkasama ha? Baka naman pwedeng umuwi ka na. Ako nagagalit? Hindi ako nagagalit. Ang akin lang, gusto ko lang masiguro na safe ka. Kung sino-sino yung sinasamahan mong lalaki, hindi mo naman kilala yan. Babe, kumain ka na muna. Oh, bakit ang lakas ng boses mo? Sasabihan mo akong galit ikaw nga dyan yung grabe makasigaw. Grabe naman mag-away itong dalawang to, parang may LQ. Hoy, wag mong subukang ibaba tong phone ha. Hello? 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 Huh, kainis. Babe. Ano? Tubig, baka gusto mo. Nakakainis talaga yung si Sheena. Ako pa yung sasabihin niyang galit, siya nga tong nasigaw. Ano bang nangyayari? Ayaw pa kasi niyang umuwi. Kanina pa niya kasama yung lalaking yun, nung isang araw magkasama na sila. Ano, walang kasawa-sawa? Aba? Sino ba yung lalaki? Aba, malay ko. Hindi ko pa nga yung nakikita in person eh. Nakilala raw niya online, ganyan. Tapos sabi ko nga mag-ingat siya kasi ang dami man loloko ngayon. Babe, huwag mo na masyadong iniisip si Sheena. Nasa tamang edad naman na siya eh. For sure alam na niya yung mga ginagawa niya. Ikaw, kumain ka na ha? Para pagkatapos natin, babe time na. Paano kung i-take advantage siya nung lalaki na yun? Ayoko lang siya mapahamak. Concern lang ako. Oo na. Sige na, naiintindihan kita. I'm sure magiging maayos din ang lahat. Sige na, kumain ka na. Alamig na yung sinigang mo. Hindi. I think hindi ito maaayos kung hindi kami mag-uusap ngayon. Teka, matawagan na nga lang ulit. Ha? Hayaan mo na muna siya. May date yung tao, yung mo abalahin. Yun na nga eh. Kaya nga mas lalong dapat makapag-usap kami. Hay, sa wakas sinagot mo na rin, Sheena. Saglit lang ha, huwag mong ibababa ha. Babe, akyat lang ako sa kwarto. Kausapin ko lang si Sheena sa phone. Ha? Bakit sa kwarto pa? Hindi ka pa nga tapos kumain o iiwan mo ako dito? Dito ka lang. Ang hina ng signal dito putol-putol yung usap namin. Sige na ha, sa kwarto na lang muna ako, mabilis lang to. Hello, Sheena. Sige na, sorry na kung napasigaw ako. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. O ano, kasama mo pa ba ha? Ay, salamat. Buti naman pauwi ka na. Saan ba kayo galing? Babe? Babe? Oh. May sinigang pa? Nagugutom ako eh. Paano ka hindi magugutom? May higit 1 oras kayong magkausap sa telepono ni Sheena. Ganun na pala katagal yun. Hindi ko napansin. Halika dito sa mesa, samahan mo naman ako. Galit ka ba? Dahil hindi kita nasabayang kumain? Sorry na babe. Kailangan ko talagang kausapin si Sheena eh. Mag-usap kayo pero wag naman ganun katagal. Minsan na nga lang kita masolo dito sa bahay niyo. Mababawasan pa oras natin. Sorry na talaga. Bakit ba kasi parang inis na inis ka kanina? Kasi nga'y nakilala lang niya sa online, manliligaw na raw sa kanya. So, ginawa niya para daw magkakilala pa sila, lagi niyang chinachat, tinatawagan. Sa office nga kahit lunch break, naka-video call sila eh. Natural lang naman yun lalo na at nasa getting to know each other pa lang sila. Ayoko nga dun sa lalaki. Sabi ko sa kanya, wag muna siya magpaligaw. Wag na rin siya mag-boyfriend-boyfriend. Andito naman ako eh. Kung kausap lang naman yung hanap at makakasama niya, pwede naman ako. Ano? Kung makapag-run ka dyan, parang silos na silos ka. Tingin mo ba? Ewan ko nga din sa feelings ko eh. Basta ayaw ko siyang may kausap na iba. Hindi kaya crush ko siya? Ano? Ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi, joke lang. Ito naman kala mo naman talaga. Nabanggit ko lang yun pero ang totoo niyan, concern lang talaga ako sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi naman kailangan magka-jowa masasaktan lang siya.
Alam mo, yan kasing si Sheena, masyadong mabilis kiligin. Kaya nga laging naloloko. Konting padalhan ng flowers o sabihan ng sweet words, nafo-fall na agad yan. Tapos kapag nakuha na yung gusto sa kanya, ayun, iiwanan na lang siya bigla. May naging ex nga siya mahal na mahal niya. Kahit manginginom, tinanggap niya, nag-live-in pa nga sila Tapos malaman-laman niya may asawa na pala yung walang hiya at 2 pa ang anak. O diba? Marupok na babae kaya hindi ko maiwasang mag-alala dun Oh, babe, natahimik ka. Bakit? Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi, wala. Sige na, tapusin mo na yung pagkain mo. Naalala ko may delivery pa nga pala ako ng tubig mamaya. Popoy at Bea, simula nung maging magkaibigan sina Betty at Sheena, ay palagi na silang magkasama at magkausap to the point na pati oras namin ni Betty para sa isa't isa ay nababawasan na. Noong una, okay lang sa akin. Hanggang hindi na nga ako nakatiis kaya sinita ko na siya. Pero nagulat talaga ako nung bumanat si Betty na baka crush daw niya si Sheena. Parang biglang nag-flashback sa akin yung mga kwento niya na na-appreciate niya yung magagandang babae at kinikilig siya sa mga ito. Alam kong hindi magandang isipin pero possible kayang attracted si Betty sa kaibigan niyang si Sheena? Ang sakit sa ulo mag-isip Popoy at Bea pero sa tingin niyo ba? Mali ako na pag-isipan ng ganito ang girlfriend ko. Kahit napaka-uncomfortable nung pakiramdam kapag naririnig kong magkausap sila ni Betty at Sheena, ay wala akong magawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Girl Best Friend. Popoy at Bea, habang lumilipas sa mga araw ay napapansin kong lagi pa rin ikinikwento ni Betty si Sheena at yung mga ganap nila sa kani-kanilang mga buhay. Napaka-uncomfortable ng pakiramdam ko kapag si Sheena ang topic ni Betty. Pero hindi ko alam kung papaano ko yun i-open up sa girlfriend ko. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung isa kong kaibigan at sa tingin niya ay napapraning lang naman daw ako. Pinayuhan ako ng isang kaibigan ko na magbakasyon daw muna kami ng girlfriend ko at limitahan ang paggamit ng cellphone para mas magkaroon kami ng panahon sa isa't isa. Ganun nga ang ginawa ko at tama nga ang kaibigan ko. Time to be together ang kulang sa amin ni Betty. Kaya pagkatapos ng bakasyon na yon, parang bumalik yung dating saya at excitement sa relasyon namin ng girlfriend ko. Hello babe. Oh, kumusta? Nag-breakfast ka na ba? Breakfast pa lang. Di ikaw ba? Oh, kanina pa. Miss na nga kita kagad Talaga? Ikababakasyon lang natin last week Oo nga. Yun na yung pinakamasaya kong 3 days, 2 nights na getaway. Feeling ko, parang kakamansari lang natin kahit 7 months na tayo. Ako nga rin, sobrang saya ko rin nun Mag-iisip na lang ako ng iba pa natin pwedeng puntahan. Sige babe. Excited na ako. Lalo tuloy kitang na-miss. Gusto na kitang puntahan dyan Ha? Paano mo ako mapupuntahan? Di ba nasa Bicol ka pa dahil kasal ng ate mo? Nga pala, may bagyo pa yatang paparating. Hindi kaya madali yung pag-uwi mo? Naku, hindi ako makakapayag. Uwi ako kahit anong mangyari. Walang bagyo makakapigil sa damdami kung gustong-gusto ka nang makita at halikan. Baliw ka talaga. Puro ka kalokohan. Sige na, mag-iingat ka kung ano mang gagawin mo ngayong araw na to. Bye na. I love you. I love you too. Walang idea si Betty na nandito na ako sa labas ng bahay nila. For sure, sobrang maso-surprise yun pag nakita niya ako. Makakatok na nga. Surprise! James? Sheena? Ako
Ako nga. Kamusta? Andyan ba yung girlfriend ko? Mosh! Mosh! Andito si James! Hinahanap ka! Mosh? Tawagan ba nila yun? Ano ba itong mga to? Babe! Babe! Anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa Bicol ka pa. Kailan ka pa nakauwi? Kagabi pa pero hindi ko sinabi sa'yo kasi gusto kong i-surprise ka ngayong umaga. Talaga? Grabe! Na-surprise mo talaga ako, babe. I miss you. Mosh, sorry sa abala sa sweet moment nyo. Tatanong ko lang kung napansin mo yung charger ko. Ha? Hindi eh. Bakit? Saan mo ba nilagay? Hindi ko nga maalala eh. Malulubat na kasi ako. Ganun ba? Siya, hiramin mo na lang yung charger ko. Sige, buti pa nga. Saan ba nakalagay? Andun sa kwarto, nasa ibabaw ng drawer ko. Anong drawer? Yung lagayan ng panty? Oo na, dun nga. Mag-charge ka na dun. Oo na, sige na. Siya, sige James, dyan ka na muna. So babe, kumusta naman yung wedding ni ate? Kung hindi lang talaga pandemic at limited na tao lang ang pwede, sasama talaga ako sa'yo. Gusto kong makita si ate. Ang ganda-ganda niya sa picture. Lalo na siguro sa personal, no? Hindi talaga ako nagtataka na na-inlove sa kanya yung asawa niya eh. Ang tahimik mo. Napagod ka ba? Gusto mo ba ng tubig? Hindi, wag na. Oo, bakit ganyan ka? Wala. Parang maaga naman yata ang bumisita ni Sheena dito. At ano yung Mosh? Tawagan niyo yun? Oo, kagabi lang niya naisip na magkaroon daw kami ng tawagan na something cute. Pumayag na lang ako para makatulog kami kaysa mangulit pa siya sa kwarto. Teka. Anong ibig mo sabihin kwarto? As in, sa kwarto mo? Bakit kasama mo ba siya kagabi? Oo, actually dito siya natulog kagabi. Paano, nag-inom tapos nakalimutan daw niya yung susi ng boarding house niya. Kaya kung pwede daw na dito na lang siya matulog, di pumayag na ako kaysa naman sa kung saan lang siya pumunta. Wala bang spare key yung landlord niya or kung sino man doon sa kasama niya? Babe, solo lang sa boarding house si Sheena. Tsaka mas malapit tong bahay namin dun sa pinag-inuman nila. Kaya mas okay na rin na dito siya dumiretso. Mahirap na kung saan pa siya magpunta. Naghuhubad pa naman yan paglasing. Bakit niya suot yung blouse na binigay ko sa'yo? Kasi nga, pagdating niya dito, naghubad na nga siya sa sobrang kalasingan. Tapos una kong nadampot yung blouse na yon, saka ako siya binihisan. Alangan naman pabayaan ko siyang lasing na lasing. Pinaghahalikan pa nga ako eh. Ang dami pang hanas bago kami nakatulog sa kwarto. Ano? Bakit ba ganyan niya kaibigan mo? Tinabihan ka na, hinalikan ka pa. Lasing nga. Tsaka, bakit ba parang gulat na gulat ka? Ngayon ka lang ba nakarinig ng mga babaeng tabing natutulog at babaeng nanghahalik kapag lasing? Hindi naman. Kaso, ewan ko babe, parang ang weird na niya eh. Anong weird? Kung may weird dito, ikaw yun. Kung ano-ano yung iniisip mo eh. Alam mo, buti pa, doon na tayo sa kusina. Nagsinigang ako, pakakainin muna kita nang hindi kung ano-ano yung nasasabi mo. Ewan ko ba? Alam mo, pagod lang yan. Halika, kain muna tayo. Tapos kwento mo sa akin yung kasal ni ate. May mga pictures ka ba niya? Patingin ako ha. Popoy at Bea, alam mo yung unti-unti nang nagiging okay ang lahat, tapos biglang isang araw, may mangyayari sa buhay mo at mapapatanong ka na lang ng, ano ba to? Ano bang nangyayari? Sobrang lutang ang utak ko ng mga oras na yon dahil talagang nawiwirduhan na ako sa closeness ni na Betty at ni Sheena. Hindi lang kasi sila sa salita close, kundi pati sa mga ikinikilos nila. Katulad nung palagi silang magka-holding hands, nagyayakapan, at nagbebeso-beso. May mga kaibigan din naman ako mga babaeng magbe-best friend pero hindi sila ganun eh. Ako ba talaga yung kakaibang mag-isip? Normal lang ba yung mga ikinikilos nilang dalawa? O sumusobra lang ako sa pag-iisip ng kung anuman ang merong namamagitan sa kanila?
Babe, ano sa tingin mo tong subdivision na to? Mukhang okay naman dito no? Para sa inyo ba? Huwag ka na dyan, babe. Bakit naman? Kasi yung tropa ko dyan kumuha ng bahay yung konting ulan lang, bahala daw. Nainis na nga siya, sayang daw yung bayad niya. Ganun? Siya, sasabihan ko si Sheena na wag dito kumuha ng bahay. Ha? Plano niya kasing kumuha ng bahay na hulugan para sa parents niya. Kasi pag-aari daw pala ng gobyerno yung tinitirhan nila. Natatakot siya na baka isang araw i-demolish na lang sila. Close na close kayo no? Pati yung mga ganyang plano pinag-uusapan niyo. Oo. Para ko na kasing naging best friend si Sheena. Sobrang komportable namin sa isa't isa kaya ganito kami. Parang kayo ni Charles. Pero si Charles, tropa ko na yun, elementary pa lang kami. Kayo ni Sheena. Nito-nito lang naman kayo nagkakilala, di ba? Ganun talaga. Wala naman sa tagal ng pagkakakilala yan Nasa connection yan. Nagkataong nag-connect kami kaagad. O di ba parang soulmates lang? Soulmate Pero alam mo babe, napapahanga talaga ako sa kanya. Ang ganda niya, ang sipag pa. Kaya ako nababad trip kapag kung sino-sino lang yung pumoporma sa kanya. Pati dun sa mga kung makatingin sa kanya na alam mo namang katawan lang yung habol. Nakakainis. Nakakainis. Kaya binabantayan ko talaga si Sheena Ayoko lang talaga na masaktan siya ulit. Kasi sa dulo, alam kong siya na naman yung kawawa. Okay. Anyway, sa weekends, tuloy na natin yung camping natin May nakita akong site. Ang ganda. Ito, check mo. Ha? Sa weekend? Hindi kasi ako pwede niyan Ha? O bakit? Mansa rin natin yun Shucks! Oo nga pala. Sobrang sorry babe. Despedida kasi ng boss ko sa weekends Gagawin namin sa beach sa Batangas. Hindi na rin naman namin pwedeng i-reschedule kasi yun lang din yung araw na nagtutugma-tugma yung schedule namin. Dapat nga overnight yun kaso nga may lakad yung mga kasama ko kaya naging day tour na lang. Pero kahit na. Babe naman, special sa atin yung araw na yun tapos hindi tayo magkasama? Hindi mo man lang nabanggit sa akin na may ganyan ka palang lakad. Kaya nga, sobrang sorry talaga. Iset na lang natin ng ibang araw yung celebration. Sorry na. Paano kung ayaw ko? Di ba, day tour lang naman kayo? Susunduin kita pagkatapos nyo para makapag-dinner man lang tayo. Ha? Sorry babe. Hindi rin pwede. Ha? Bakit na naman? Kasi babe, may usapan na kami ni Sheena niyan. Ano? Si Sheena na naman? O ano na namang usapan ninyo? Kasi yung area na pagsiswimmingan namin malapit sa hometown ni Sheena. So, nag-aya siya na puntahan namin yun. Tapos doon na kami sa kanila matulog. Monday na kami uuwi diretso sa trabaho. Ano? Mansa rin natin tapos iba yung kasama mo? Hindi ba pwedeng tanggihan mo na yan? Babe, alam ko naiinis ka. Pero naka-oo na ako kay Sheena. Nakakahiya naman na mag-back out. Alam na rin sa kanila na may kasama siya this weekend. Bihirang-bihira na daw kasing nakakauwi si Sheena sa kanila. Lalo na nag-pandemic. Kaya nung nalaman nila na uuwi siya, ayun, magpapahanda daw. Sabi pa nga niya magkakatay daw ng baboy yung lola niya Sa akin ba hindi ka nahihiya? Lagi nila si Sheena inuuna mo Kung itrato mo ako parang hindi ako kasali sa mga plano mo Babe, hindi naman sa ganun. Siguro sobrang busy ko rin sa work kaya nalito lang ako sa dates at schedule. Huwag ka namang magalit. Babawi ako sa'yo, babe. Ewan ko sa'yo. Palagi mo sinasabi na babawi ka, pero lagi pa rin ganito. Bahala ka dyan. Babe, huwag mo naman akong pagsaraduhan ng kwarto mo. Babe, sorry na. Mag-usap naman tayo. Bahala ka dyan!
Ay, salamat. Lumabas ka rin ng kwarto mo. Halika, upo ka rito sa tabi ko. Oh, Babe, galit ka pa ba? ano pa ba magagawa ko eh? Sabi mo nga, hindi mo naman yun reschedule. Sobrang thank you sa pagiging understanding mo. Pero babe, kahit naman understanding ako, please naman. Huwag mo naman sana kaya maagaw yung oras natin ng ibang bagay o ibang tao. Alam ko mga busy tayo individually, pero sana alam natin yung kung anong dapat i-prioritize. Quality time lang naman yung hinihingi ko eh. Sana kahit yun lang. Yun lang. Mabigay naman natin sa isa't isa. Oo na, alam ko naman. Huwag ka nang magalit, please. Hindi naman ako galit, nagtatampo lang. Sorry na. Babawi ako sa'yo ngayon. Wag na. Tumayo ka na lang dyan, hatid na kita sa inyo. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Wag na. Dito ako matutulog ngayong gabi. Ano? Tumawag na ako kay mama. Sabi ko, may sakit ka at mag-isa ka lang dito sa bahay nyo. Nakakaawa naman kung iiwang kita. Oh, anong sagot ni tita? Pinayagan naman ako. Alagaan daw kitang mabuti. Alam mo naman yun si mama, botong-boto sa'yo. Minsan nga iniisip ko, sino ba talagang anak niya sa atin eh. Mas grabe mag-alala sa'yo si mama. Siguro ginayuma mo yun gaya ng panggagayuma mo sa akin, no? Hoy, asa ka. Di kita ginagayuman. Alam ko naman, sadyang in love lang talaga ako sa kapugian mo. Uy, tumatawa na siya, hindi na siya nagtatampo. Ikaw kasi. Oh, sorry na. Tapos na tayo sa tampuhan part ha, move on na tayo. Grabe ha, ang hirap mong suyuin. Matindi ka pa sa babae kung magtampo. Kahit naman sino siguro sasama ang loob kung mansarin yun ng partner nyo tapos hindi kayo magkasama. Oo na nga. Kaya nga, naisip ko na i-advance na natin yung celebration natin tonight. Gusto mo yon? Nako, ang hirap magtampo sa'yo eh. Alam mo kung paano ako lambingin. Pero teka, i-chat ko muna si Sheena. Oh, bakit na naman? Oh, kalma lang. Sasabihin ko lang sa kanya na dito ako matutulog sa inyo ngayon. Pati ba naman yun dapat alam niya? Oh, ayan na naman, magagalit na naman. Babe, sobrang nasanay lang kasi kami ni Sheena na magkatawagan kami sa gabi. Alam mo yon, kumustahan sa ganyan. Nasanay lang din kami na mag-update sa isa't isa. Minsan nga kapag na-stress kami o nadidepress, sinusurprise namin ang isa't isa eh. Ganun kasi kami magsuportahan. Kaya pala minsan tinatawagan kita, naka-in another call ka, siya pala yung kausap mo. Minsan kasi hindi ko ina-expect na tatawag ka dahil panggabi nga yung work mo, 'di ba? Eh pag napapasarap yung chikahan namin ni Sheena, nakakatulugan na namin yung call. Grabe naman. Oh, nakakunot na naman yung noo mo. Kiss na nga kita para hindi ka na magalit. I love you. Mm. Popoy at Bea, dumating nga ang araw ng monthsary namin at hindi ko na nabago ang isip ni Betty. Sumama pa rin siya kay Sheena. Nakakasama ng loob. Umabot na nga yung puntong nagsiselos na ako sa kaibigang babae ni Betty. Sa tingin ko naman, lahat ng pagpapasensya at pangunawa ay nagawa ko na at bilang isang boyfriend may karapatan akong magselos at magduda. Pero paulit-ulit si Betty na wag na raw akong magalit at napag-usapan naman daw na namin yon. Babawi na lamang daw siya. Bumawi nga naman siya at nag-overnight kami sa isang malapit na resort. Masaya naman kami nung araw na yon, pero alam mo yung pakiramdam na para kang number 2 sa buhay ng partner mo? At ang masakit nito, yung kaibigang babae niya, yung number 1. Ayan babe, patong mo na lang sa lamesa yung pinamili natin. Okay, sige. Ay, nakakapagod mamalengke. Thank you, sinamahan mo ko ha. Hindi ko kasi mautusan yung kapatid kong si Gino eh. Busy-busy dun sa modules niya. Ngayon naman, andun yung classmate niya at may research daw sila.
Para saan pa ang pogi mong boyfriend kung hindi ka masamaan sa pamamalengke? Oo na, ikaw na pogi. Oo nga pala, yung pinamalengke mo para sa bahay ninyo, binukod ko sa eco bag. Yang kulay green ang bitbitin mo pag uwi ha. Magsasaing muna ako. Mamaya mo na gawin yan. Bigyan mo muna ako ng power hug. Dali na. Dali na. Nakakapagod mamalengke tsaka magbitbit ng mga pinamili ah. Asus! Naglambing na naman ang boyfriend ko. I love you. Love you too. Bango mo pa rin kahit pinawisan. Babe, may tumatawag. Wait, babe. Yan. Ginagawa pa tayo eh. Ha? Saglit nga, babe. Si Sheena to. Ano yan nasabi yan eh? Eh, baka importante to eh. Saglit nga. Hello, Mosh? Napatawag ka, bakit? O talaga? Meron ka na ulit? Lagyan mo ng hot compress yung puson mo para makabawas ng sakit. Hindi pa rin kayo nag-uusap ni tita? Oh, wag ka na umiyak. Padalhan kita ng food dyan. Oh, tahan na. Babe, mamaya na yan. Halika na dito, dali. Yakapin mo na ako ulit. Dali na. Ano ba? Sandali nga kasi. Sige, ganito na lang, Mosh. Mamaya, dadalhan kita ng merienda at saka pain reliever para dyan sa puson mo. Tahan na ha? Oo, pupuntahan kita mamaya. Huwag ka na umiyak. O sige, magpahinga ka muna dyan. I miss you too. Bye-bye. May pa-I miss you to pa. Ay, kawawa naman si Sheena. Babe, mamaya nga pala. Ano, alis ka na naman? Pupuntahan mo na naman yung mosh mo. Bakit ganyan na naman yung tono mo? Galit na galit ka na agad? Anong problema mo? Eh, nakakapi ko na yung Sheena na yan. Tawag ng tawag sa'yo. Walang pinipiling oras ni hindi siya makaramdam na may boyfriend ka na. Masakit yung puso niya kaya siya tumawag sa akin. Sumabay pa nga na hanggang ngayon hindi pa rin sila okay nung mama niya. Ang hirap kaya kapag may ganyang iniisip ka na, may masakit pa sa'yo. Siyempre, gusto lang niya yung may makikinig sa kanya at may makakasama. Masakit lang ang puson, gusto pa nakasama? Ano ba naman yan? Tsaka bakit ba lagi ko yung tinatawagan niya? Ikaw lang ba gusto niya makasama? Masyado na siya nakakaabala ah. Anong nakakaabala? Walang masama sa ginagawa ng tao. In-explain ko naman sa'yo, di ba? Best friends kami. Natural lang na ganyan kami sa isa't isa. Maraming pinagdadaanan si Sheena kaya kailangan niya ng taong uunawa sa kanya. Pero kahit na, humanap naman siya ng ibang makakausap niya. Huwag naman yung palaging ikaw. Alam mo sa totoo lang, matagal na ako nagpapasensya at umiintindi pero sobra naman na. Ano? Simula nung naging magkaibigan kayo ng Sheena na yan, halos lahat ng oras mo nasa kanya na. Pati ngayong oras natin kinukuha niya eh. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Magtatampo ka na naman ba, ha? Pagtatalunan na naman ba natin to? Oo, kasi nakakaselos na yan. Pag magkasama tayo, todo update ka pa sa kanya. Pagkasama naman natin siya, kayo na lang nag-uusap. Parang ako pa yung third wheel sa inyo eh. Mas sinuholding hands mo pa nga yan kaysa sa akin eh. Magbabay lang, dapat may yakap at beso pa. May I miss you pa, ano pa naman yan? Best friends nga, di ba? Wala namang masama dun ah. At saka ano bang ikinagagalit mo? Pareho naman kaming babae. Pero normal pa ba yung closeness nyo? Alam mo, may mga kilala din ako magbe-best friend na babae. Pero di naman sila ganyan. Alam mo, sa totoo lang, ang weird nyo. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi kita girlfriend at nakita ko paano nyo iturato isa't isa, hindi malabong maisip ko na magkarelasyon kayo eh. Ano? Anong sinabi mo? Kung alam mo lang kung gaano ako kinokontrol yung sarili ko na wag mag-isip ng kahit anong mali siya sa inyong dalawa, pero sa pinaparamdam mo sa akin, nakakaduda na talaga eh. Gaya na lang nung nalasing niyang best friend mo. Sa inyo pa nakitulog. Tabi pa kayo sa kwarto. Tapos pinaghahalikan ka pa kesyo lasing siya. Eh malay ko kung gawa-gawa lang niya yung kalasingan niya. Teka nga, sinasabi mo bang sinungaling ako, ha? Hindi ko na talaga gusto yung pinupunto ng mga salita mo. Kami may mali siya? Nakakapagduda? Anong tinutumbok mo? Tapatin mo nga ako? Alam mo, ewan ko eh, hindi ko alam. Sa kinikilos niyo kasi para kayong may relasyon eh. Ano? Ano? Relasyon? Kami ni Sheena? James, hindi ka ba nangingilabot sa mga paratang mo?
Eh kayo, hindi ba kayo nangingilabot sa mga pinagagagawa ninyo? Araw-araw na kayo magkasama sa opisina tapos pag Biyernes sa inyo pa siya nakikitulog. Anong ginagawa niyo magdamag ha? Nakikipagkwentuhan? Kalukuhan? Oo, bakit? Masama bang mag-usap araw-araw? Napaka-judgmental mo. Sumusobra ka na. Ha? At ako pa ngayon sumusobra? Eh sinasabi ko lang naman kung ano yung napapansin ko eh. Sumusobra ka na dahil dyan sa kitid ng utak mo. Puro ka paratang eh. Yung mga kilos namin ang napapansin mo pero yung pagiging judgmental mo hindi mo nakikita. Pagdating kay Sheena, ang bilis uminit ng ulo mo kahit hindi mo kilala yung tao at alam yung pinagdadaanan niya. Pero hindi ko ginawang issue yun. Inintindi na lang kita kasi alam ko may pagkukulang din ako. Kaya nga ako bumabawi, di ba? Pero kahit ilang beses ko na in-explain sa'yo, parang hindi mo makuha-kuha. Dahil nga iba na yung nararamdaman ko sa inyo. Dahil madumi kang mag-isip. Alam mo, wala nang patutunguhan tong usapan na to eh. Umalis ka na lang. Pinapalis mo ko para makapunta ka sa kanila, no? Para magkasama na naman kayo. Tapos ano, magkukwentuhan lang kayo? Abay, sino niloko ninyo? Malay ko kung naglalampungan kayo. Mami ka nga, tomboy ba kayong dalawa, ha? Ang kapal na mukha mo. Pati sexualidad ko pagdududahan mo. Hayop ka! Paano nga ako hindi magdududa sa mga pinapakita nyo sa akin, daig nyo pa ang magjowa? Lalong-lalong na yung Sheena na yan. Kung makatingin sa'yo, napakalagkit eh. Kapag ako naman yung kausap, lagi akong binabara. Mga galawan niya, kala mo karibal ko siya eh. Ikaw lang nag-iisip niyan, James. Itigil mo nga yung kahibangan mong wala namang basehan. Mag-iisang taon na tayo magkarelasyon pero para pag-isipan mo ko at pagdudahan mo ko, ang sakit-sakit, James! At sa tingin mo, hindi ako nasasaktan. Alam mo, okay naman tayo nun eh. Pero dahil sa Sheena na yan, nasisira yung relasyon natin. At alam mo kung ano nakakagalit dun? Hinahayaan mong gawin niya yan dahil mas pinipili mo siya kaysa sa akin, kaysa sa atin. Wala akong pinipili sa inyong dalawa. Ah, talaga? Kaya pala mansarin natin siya yung kasama mo. Oras natin siya yung kausap mo. Hinaing ko sa buhay, hindi mo na maalala. Hindi totoo yan! Huwag ka nang tumanggi. Pero alam mo, tama ka naman eh. Walang patutunguhan tong usapan na to. Aalis na lang ako at sana lahat ng sinabi ko sa'yo pag-isipan mo. Galit na galit ako, Betty. Nasasaktan ako. Kasi mahal na mahal kita eh. Pero hindi ko alam kung saan ako lulugar sa'yo. Galit na galit ako, Popoy at Bea, pero alam kong mahal ko pa rin si Betty. Nasaktan ako sa mga nangyari kaya dumistansya na rin ako para makapag-isip-isip muna. Na-realize ko kasi na may masasakit din akong nasabi kay Betty nang dahil na rin sa bugso ng damdamin. Isang araw, sinubukan ko mag-reach out sa kanya at pumayag siya na magkausap kami. Sinabi niya sa akin na sobrang sakit daw ng mga paratang ko pero kahit pa nga ganun, ay mahal niya pa rin daw ako. Siyempre, dahil mahal na mahal ko rin si Betty, ay pinili kong humingi na ng tawad at magpatawad din. Gusto kong ayusin ang relasyon namin. Sinabihan ko siya na sana kung pwedeng bawas-bawasan yung pagiging close nila ni Sheena at mag-focus muna siya sa relasyon namin. Nagawa naman niya yan pero sa paglipas ng mga araw, parang bumabalik lang din sa dati. Pero ang malala pakiramdam ko ay nananadya naman itong si Sheena. Iba yung lalim ng tingin sa akin niya ngayon. Minsan pa harap-harapan kung makagatong si Sheena kapag merong misunderstanding kami ni Betty. Sa tingin niyo ba, Popoy at Bea, ay dapat ko nang kausapin si Sheena? At ano pa bang dapat kong sabihin kay Betty para maramdaman niyang hindi na naman okay sa akin yung pagiging super close nila ng best friend niya? Ano bang dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Maraming salamat sa maipapayo ninyo. Hanggang dito na lamang ang sulat ko.
lubos na gumagalang, James. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Girl Best Friend. Okay, kaya doon may napakalaking pagkukulang ni Betty. Pero sabi ko nga, ang letter sender natin ay si James. Wala tayong magagawa na sa kung ano man ang gustong gawin o kayang gawin itong si Betty at ni Sheena. Ano ba yung maitutulong natin para dito sa sumulat na si James? Okay, kaya ikaw, Bea, ano ba sa tingin mo ang maitutulong ni James? O ang maitutulong natin dito kay James na namong problema? Sino bang kakausapin niya? Si Betty raw ba? Si Sheena? O paano? Wala na lang kakausapin. Babay na. Diyan na kayo. Para sa akin po, sige James, makinig ka maigi. For me lang naman, bilang kaibigan mo. Ang mapapayo, sige, isagad natin. Sige, bigyan pa natin ng isa pang chance para naman masabi natin na binigay talaga natin lahat, para naman walang maipupukol kay James na nagkulang si James or something. O sige, bigyan pa natin ng one last chance, pero make sure na last na to, okay? Masinsinang usap kay Betty nang hindi ka sumisigaw. Kaya siguro nagiging defensive agad-agad si Betty. Kasi pag nagiinit yung ulo ni James, tumataas yung boses, di ba? So yan tuloy, hindi na iniintindi ni Betty yung punto ni James. Ang iniintindi niya yung galit ni James. Kaya tuloy nagiging defensive si Betty. So, kausapin mo si Betty ng as much as possible, try mo ng mahinahon. Para si Betty, mahinahon din. Ilatag mo ng diretso, eto yung problema, eto yung ayokong nangyayari, eto yung kailangan nating ayusin. Hindi mo kailangan kausapin si Sheena kasi ang kailangan makipag-deal kay Sheena is si Betty mismo. Kasi kahit naman palayuin mo si Sheena, kung itong si Betty ikapit tuko pa rin, 'di ba? Kung makalingkis pa rin kay Sheena, walang magbabago. Sino ba naman si Sheena para hindian si Betty? Mag-BFF sila. So, si Betty lang ang kausapin mo. Ngayon, sabihin nating nagawa ng paraan ni Betty, di good. Pero kapag ka pumalya ulit, inulit ulit, yun ulit ang issue nyo for the third time, James, sinasabi ko na sa'yo, diretso yung nakita, mag-break na kayo. Hindi ka kasi pinipili hindi ka priority So, piliin mo yung taong pipiliin ka rin. Magpilian kayo, alam mo yon. Yun yung sikreto sa isang matibay na relasyon Pinipili nyo yung isa't isa. Pero kung, alam mo yun, kung sa pangatlong beses, wala pa rin nangyayari, James, break na. Oo, wag mo nang aksayahin yung oras mo, wag mo nang ipagpilitan yung sarili mo. Kasi kung pangatlong beses na, wala pa rin, wala na talagang pag-asa yan. Si Betty. Yan for me. Alam mo, yan, thank you, Bea. Alam mo naman sa akin, James, dahil siguro iba rin ang lengguwahe natin mga kalalakihan, sabi mo nga, na-exhaust mo na lahat ng efforts mo. 'Di ba? Yung understand, yung pag-unawa mo sa kanila, yung pag-intindi sa mga nangyayari, yun lang pagtitiis mo dahil sabi mo nga parang kakaiba rin ang mga tingin sa'yo ni Sheena. Well, natural naman yan dahil siguro nasasabi rin sa kanya ng girlfriend mong si Betty na naiinis siya sa'yo, na-insecure siya sa'yo. 'Di ba? Pero alam mo, hindi ka naman masamang tao kung sakaling marireach mo rin yung limits mo. 'Di ba? Huwag nating akusahan ng isang tao na kapag ka sumuko na o kaya naman ay nagalit na, masamang tao na siya. No. 'Di ba? Hindi natin alam kung gaano rin naman kahirap yung pinagdaanan niya bago niya na-reach yung limit ng init ng ulo o nung galit na yun. Pero para sa akin nga, meron tayong style, 'di ba, sa relationship na ma-check natin o mas maipararamdam natin ang ating presensya. 'Di ba, doon sa ating partner. At papaano 'yon? Through your absence. 'Di ba? Subukan natin, James, na wala ka muna sa eksena. 'Di ba? Total enjoy kayo. I'm not being sarcastic. Sabihin na natin medyo sarcastic yung approach natin, Pero kasi nag-usap na kayo na ito talaga yung problema, pinresent mo na sa kanya, masyado kayong close. Kumbaga harap-harapan na inisa-isa mo na nga sa kanya kaya Betty yung mga issues mo
hindi pa rin siya nakinig, kumaga malinaw na, well, maybe it's time to parang reverse psychology, medyo sarcastic yung atake natin, ano? Ayan, balik rin na natin yung eksena. Sige, kung ayaw mong intindihin yung mga harap-harapan ko na sinabi sa'yo, ako na lang ang lalayo, ako na lang muna ang iiwas, total medyo parang nakakaabala na rin naman yata ako sa inyo. Diba? Let your presence be felt through your absence. Oo, hayaan mong, kasi hanapin ka rin yan. Diba? And then, kasi ikaw ngayon yung tanong ng tanong, ikaw yung naghahanap ng sagot, hayaan naman na natin. Siyempre, maybe it's time, iba, na alamin at kalkalin ano ba nangyayari sa amin ng boyfriend ko para maalala niya na meron siyang boyfriend pa na naghihintay ng atensyon niya, 'di ba? Ng pakikipagkwentuhan niya, ng paglalambing niya, hindi yung lagi na lang si Sheena. Ngayon, madaling gawin ito, James, pero you have to be emotionally ready sa magiging kalalabasan nito. Pwede nga kasi na ma-realize din ni Betty na oo nga no, parang mas masaya ako na kami na lang ni Sheena ang magkasama. 'Di ba? Pwede mangyari 'yan. Totoo 'yan. O kaya naman maging emotionally ready ka rin. Kung sakaling babalik nga siya. Pero syempre, kailangan yung ayusin yung mga issues ninyo. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Ayaw kang pakinggan, dakdak ka ng dakdak, di tumahimik ka, dumistansya ka, hahanapin ka rin yan. I think that's hindi mo pa na-exhaust lahat ng efforts, ayan yung iparamdam mo sa kanya. And good luck sa magiging outcome. Basta ang pinakamatindi nga rito is you have to be emotionally ready. Ayan, kung sakaling may babalik o walang babalik, lalong-lalo na. 'Di ba? At nag-enjoy na pala talaga. Well, at least hanggang sa huli, sinubukan mo naman ang lahat ng mga options mo, James. Kesa naman nandyan ka sa isang relationship na wala namang atensyon na ibinibigay sa'yo. Alam mo, pagka may karelasyon tayo, papansin tayong lahat eh. 'Di ba? Lalo na mahal mo yung isang tao. Aminin natin yan. Huwag niyo sabihin na hindi ka naghahanap ng atensyon. Kahit wala kang pera, basta bigyan mo lang ako ng atensyon, kausapin mo lang ako, bigyan mo lang ako ng words of encouragement, di ba? Kahit na wala kang perang iabot sa akin, kahit walang rosary, okay ako eh. Di ba? Pero kapag hindi na naibibigay ang kahit ano doon, teka lang, may problema na tayo malinaw. Totoo yan. Basta James, last words ko for you, find someone who will not make you feel like an option. Yun na lang. Tapos yung last word ko naman sa'yo, you can do it. Whatever it is. You can do it. Magagawa mo yan. Di ba? Kailangan mo lang paghandaan. Yan. Yan. Thank you so very much, ating mga dramatista. Ayan, at sa lahat ng mga bumubuo ng ating kwento. Bukas, magkakita-kita po ulit tayo. Basta natanggal ko na napuwing ako eh. Magkikita-kita tayo bukas, mga kapamilya. Ayan, tatanggalin ko lang yung puwing ko, ha? Ayan, si Bea kasi. Pumasok kaya tayong pilik mata ko. Pinaringgan mo kasi sarili mo. Ayan tuloy. Napuwing ka. Ano? Yan sa'yo. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea. Bye-bye! At syempre, ang aming pong paalaala sa inyo, stay safe, stay healthy mga ka-family, at kahit ano pong mangyari, please, stay happy.